Amen. Tayo mga minamahal ko ay tumayo at may bigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher at Brother Joey. Tayo po yung manalangin. Opo, dakilat mapagpala mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banay at sa pagkagalit, sa gana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalamar pastor and time prophet, Lord God, my beloved Arbol Evangelist Well de Almeida. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain na tapon sa tigil sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu nagbigay sa aming mga puso. At bagong lahat, kami po yung nagpakumbaba, lalo ang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, mahal po ikaw po maglagay na makataga. Dapat pigasin, ikaw po aking naasahan, buksang pang-unawat kisipan ng bawat na pakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever, in the name of our dearest Jesus, pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapit Yesu Kristo. At ako po ay nagpaabot, mga minamahal, ng pinakamatas na pagpupurit, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Noble Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God. At palagi po nating inaalala kailanman, hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Noble Evangelist, ng ating beloved Arvastad Pastor, our beloved Mama Dear. At po ay nagpapabot ng pagbati, paggalang sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord. Kala po mga labwas na kasama yon from abroad, purihin nating mahal na Panginoon. At sa ating mga pinagpala mga viewers, sa ating pong beloved Ted, beloved Minister Luke, sa ating beloved Minister Poch, beloved Tin, sa kalang mga labwas dyan po sa dako ng USA. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpala mga baguhan. Purihin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo po mga minamahal ay mabilis ang takbo ng panahon. Almost kalahati na po tayo sa unang buwan ng bagong taon. Kaya ang ating tatalakayin, pamagatan nating expect great things. Expect great things, sa Tagalog, asahan ang mga dakilang bagay. Basahin po natin ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of Hebrews chapter 11, from verse 29 up to 31 and 33. By faith, they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians, essaying to do, were drowned. By faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. By faith, the harlot Rahab perished not with them that believed not when she had received the spice with peace. 33. Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 29 hanggang 30 at talo sa 33. Sa pananampalataya nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng sa lupang tuyo, nang subugin gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nangalunod. Sa pananampalataya ay nalalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos makubkob ng 7 araw. Sa pananampalataya hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab na tumanggap ng payapa sa mga tiktik. Dito po sa 33, na ang mga ito sa pamagitan ng pananampalataya nagsilupik ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nagtamo ng mga pangako, nakatikom ang mga bibig ng mga leon. God bless po. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating malapay noon. Sabay-sabay muna tayong pamalakpak ng may kagalakan at lahat tayo magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo, ang ating Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Expect great things,
asahan ang mga dakilang bagay. Habang lumilipas ang panahon, mga minamahal, at ayaw sa gusto natin, mabilis na lilipas ang panahon. Ngayon ay halos nasa kalagitnaan na tayo ng unang buwan sa bagong taon at hindi natin na mamamalayan, mga minamahal, December na naman at luma na naman ang isang bagong taon. Bakit? Mabilis ngang lumipas. Isipin nyo mga minamahal, this coming February, ano na ang ating pinaghahandaan, mga minamahal? Ang ating tinatawag na main church anniversary. Pagkatapos niyan, mga minamahal, ang pagdiriwang, karagdagang buhay ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Then ang ating tinatawag na Victorious Talipaw Mission. Then Christmas celebration na naman. Pero sabi ng ating pag-aaralan, asahan mo ang mga dakilang bagay. Sa paglipas ng panahon, mga minamahal, maraming bagay na nangyayari. Maaring ikaw ay nasa pagsubok, maaring ikaw ay nasa tinatawag na kasaganahan ng buhay, nasa pag-iyak ka, nasa pagtawa ka, nasa kagalakan ka, pero anumang bagay ang maganap, combination yan, mga minamahal. Sinasabing that is the content of Christian life, yan ang nilalaman ng buhay Kristiyano, mga minamahal. Pero aasahan mo pa rin sa kapangyarihan ng Diyos ang sinasabing mga dakilang bagay. Kaya yung ating teksto, yung ating nabasa, mga minamahal, verse 29 ng Hebrews chapter 11, yung ating nabasa ay dakilang bagay na naganap sa buhay ni Moises at mga Israelite. Anong buhay ng Israelite? Alipin sa Ehipto, mga minamahal. Anong buhay ni Moises? Itinapon bilang bata para maisalba ang kanyang buhay, lumaki sa Ehipto. Inakalang niyang siya isang Ehipsyo. Subalit nang siya'y lumaki, mga minamahal, natuklasan niya ang tunay niyang pagkatao. At iniwan niya ang maranyang buhay sa Ehipto, mga minamahal. At kung ano siya pala'y kabilang sa lipin ng mga Israelite, namuhay siya, mga minamahal. Hindi basta-basta. Grabe ang kahirapan hanggang sa pagyaw ng mga panahon, nakita nila, naasahan nila ang dakilang bagay na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Sa mahabang panahon na pagkailipin ng mga Israelite sa Ehipto, ano ang ginawa ng ating mahal na Panginoon na dakilang bagay na hindi pa nakikita ng kanilang mga mata kahit si Paraon at kanyang mga sundalo, ang Red Sea. Hinati ng ating mahal na Panginoon, ginawang tuyong lupa, pinaraan ang mga Israelite at nang sila'y nandun na sa kabilang dako, ibinalik ng ating mahal na Panginoon. Dakilang bagay, mga minamahal na ginawa ng ating mahal na Panginoon, maging sa Paraon, sa kanyang pag-iisip, ay hindi niya inaasahang magaganap. Ang sabi naman, mga minamahal, ng verse 30, sa verse 30 ang ating nabasa, mga minamahal, sinasabing, sa pananampalataya, nagalakpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob ng 7 araw. Sa panahon naman ito ni Josue, mga minamahal, ano ba ang tinatawag na kuta ng Jericho? Ito'y napakakapal na pader, mga minamahal, na sinasabing itayo mo ang 7 kabayuhan, ganong kalapad yun. Kaya walang pwede man, mga minamahal, na umusig o ito'y sakupin, mga minamahal. Subalit, ang ating dakilang Diyos ay gumawa ng sinasabing dakilang bagay sa panahon ni Josue. Ang sabi, ang malapad na pader, sa instruction ng ating mahal na Panginoon, na iikutin ng mga Israelite sa pangunan ni Josue at kanilang babasagin ang kanilang mga banga, mga minamahal, ihipan nila ang kanilang mga pakakak, yun lang ang gagawin nila. Magpupuri sa Diyos na kataas-taasan, walang pakikidigma, wala silang gagamiting sandata. Ang ating Diyos ay gumawa ng dakilang himala. Bakit? Ang makapal na pader ng Jericho, ibinagsak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa verse 33, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, na ang mga ito sa mga gitan ng pananampalatay nagsilupig ng mga kahirian, nagsigawa ng katwiran, nagtamo ng pangako, ng atikom, ng bibig ng mga leon. Iyon ang kanilang inasahan. Ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ang kabuuan, mga minamahal, ng ating mga nabasa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sila'y nagkaroon ng pag-asa
at tumanggap ng pangako, maging ang leon, ang sabi, tinikom ang bibig sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ito naman sa katauhan, mga minamahal, ni Daniel na inilagay sa hurnuhan na pinainit ng 7 beses, na ang magutom na leon, mga minamahal, hindi man lang kinalmot o hinimod ang balat ni Daniel. Bagkos ang sabi ng banal na kasulatan, maging ang kapangyarihan at bangis ng leon ay walang nagawa sa dakilang bagay at kapangyarihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. So ang mga istoryang ito, ang sabi, sa magitan ng pananampalataya, nagkamit ng pangako at nagkaroon ng pag-asa. Saan ito natin nakita? Sa kapanahon natin ngayon, sa buhay ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa magitan ng pananampalataya, ang iglesia ay natayo, mga minamahal. Sa mamagitan ng pananampalataya, ang iglesia ay lumago. Sa mamagitan ng pananampalataya, ang iglesia ay nakilala sa buong daigdig, sa buong mundo. Bakit, mga minamahal? Dahil ang inasahan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, ang tanging pag-asa, ang pangako ng ating mahal na Panginoon na aging ipinangangaral ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay walang kinatakutan, kundi ang isang bagay, ang magkasala sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya nakita ng buong mundo ang sinasabing dakilang bagay. Bakit? Na ang ating mahal na magulang sa Panginoon, ang ating beloved Honorable Evangelist Weldo Almeda, the end-time prophet of our loving God, ay nagkrusada. Saan? Hindi sa barangay. Tapos na tayo ron. Hindi sa bawat probinsya. Tapos na tayo ron. Hindi sa bawat ibang bansa. Tapos na tayo ron. Saan ginawa ang krusada? Doon sa Hulo-Sulo. Sa Talipaw, mga minamahal, na ang makikinig ay mga taong sinasabing mga inalihan ng demonyo, mga satamang tao, mga notorious criminal na pumapatay ng tao. Doon nagkrusada at naasahan at nakita natin ang dakilang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magi ang mga ibang pastor sa congregation, mga minamahal, ay humanga sa katapangan ng ating beloved Lord Evangelist Weldo Almeda, the end-time prophet of our loving God. Bakit? Ang sabi nga nila, mga minamahal, kaya nilang mangaral, tama rin naman. Kaya nilang mag-ayuno, pero hindi kasing saba ng ayuno ng ating beloved Lord Evangelist. Pero ang hindi nila kaya ay pumunta sa Talipaw at humarap sa mga ubasayap upang ipangaral ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit naganap? Dahil sa pananampalatayang may pag-asa na ang tanging hawak ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya mayroong isang mangaral na nagsasabi, kung ang grupo daw ng ating ginagalang mga pastor ay makakabalik pa ng buhay, magpapaputol daw siya ng kanyang kamay, mga minamahal. O ano nangyari? Nakabalik ang ating beloved Perez Indalon, ating beloved Abon Evangelist, ating beloved ginagalang mahal na pastor, 10 ng 12 prayer warrior, nakabalik, intact, hindi nabawasan, hindi nagalusan, at naganap ang sinasabing dakilang bagay na ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagay ang ating former President Marcos, mga President Erap Estrada, anong sabi niya? Prayer works. Yun daw panalangin ay merong magagawa. Dahil ang ginamit lamang na sandata ng ating ginagalang mahal na pastor, ang pananampalatayang may panalangin at pag-ayuno sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang sabi, asahan mo ang dakilang bagay. Sinasabing, expect great things. Sa mga patotoo ating napakinggan, mga minamahal, di ba? Sa patotoo pa lang. Sino ang may patotoong ganyan? Mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade. Hindi ba? Yung ating mahal na kapatid, yung kanyang beloved mama, too much to live. Bakit? Leukemia ang karamdaman way back 1989, mga minamahal. Too much to live. Gano'ng kahabang buhay ang dinagdag ng mahal na Panginoon? 32 years ang itinagdag na buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa medisina, hindi magdadagdag ng 32 years.
Sa banal na kasulatan, si King Hezekias nang mamamatay, nanalangin sa Panginoon, dinagdagan ng mahal na Panginoon ng 15 years. Pero sa Jesus Miracle Crusade, higit na dakilang bagay, more than 30 years ang idinadagdag ng ating mahal na Panginoon. Sa sarili ko na lang, way back 1989, ano ang aking kalagayan? Iinom lang lason at magpapakamatay, itatapon sa leprosarium. Kung wala ang Jesus Miracle Crusade, kung hindi ko nabasa sa newspaper ang sinasabing attend Jesus Miracle Crusade, ang aking gagawin September 27, 1989, alauna na madaling araw, ako ay iinom ng lason. Dahil pag hindi ko ginawa yan, yung araw na yan, kukunin ako at itatapon sa leprosarium, yan na ang aking buhay hanggang kamatayan. Pero bago naganap yan, kumatok ang ating mahal na Panginoon sa pintuan ng aking puso. Nang aking mabasa ang paanyaya na wala ang aking insomnia, 3 months, 24 hours, hindi ako makatulog. Sa unang dala ko rito, 1989, September 27, Wednesday service, mga minamahal. Pumunta ako rito may ketong, umuwi ako walang ketong, 34 years, mahigit. Walang ketong na bumalik sa aking katawan. Pati ang doktor na tumingin sa akin ay napaiyak siya. Way back 1980s, na-invento ang 5 gamot sa ketong. Pero lahat ng mga may ketong ay nasa leprosarium, naghihintay ng kamatayan. Pero akong may ketong, mga minamahal, malaya sa loob ng almost 34 years. Iba't ibang basa ang aking narating, aking pinagsisigawan, ang dakilang bagay na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Meron ba sila niyan? Wala sila niyan. Tayo ang meron. Bakit? Dahil ang ating ay ang ating nakitang magandang halimbawa mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon, sinasabing sa pananampalataya ay may pag-asa at aasahan mo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Very early pa, para sabihin natin, sarap ng buhay ko sa bagong taon. Hindi natin sasabihin yan. Kaya nga, sinasabi ko, tama ba ang panalangin? Mahal na Panginoon, alisin mo ang pagsubok. Ang tanong ko, tamang panalangin ba yan? Mahal na Panginoon, sa isang buong taon na 2024, alisin mo ang lahat ng pagsubok. Yung nagsasabing tama ang panalangin na yan, taas ang kamay. Taas ang kamay. Ayaw nyo magtaas ng kamay. Sa madali siya, taong gusto nyo pagsubok. Diba? Yung nagsasabing tama ang panalangin na taas ang kamay, ayaw nyo magtaas. Yung nagsasabing mali ang panalangin na yan, panalangin, mahal na Panginoon, this year 2024, alisin mo ang lahat ng pagsubok. Yung nagsasabing mali ang panalangin na yan, taas ang kamay. 3 lang ang nagtaas. Yung iba, wala kayong tinaasan. Di ba? Sabi ng banal na kasulatan, itim kung itim, puti kung puti. You cannot stand at the middle. Hindi mo siya sabi, I'm going to stand at the middle. Kasi I don't know what is the right decision. Either I am standing to the right or to the left. Hindi natin pwedeng sabihin yun, mga minamahal. Kailangan sure ang iyong decision. Sa banal na kasulatan, kalakip ng Kristiyano ang pagsubok. Di ba? Kaya ang kailangan ay pananampalataya na may pag-asa, ang inaasahan mo, ang dakilang bagay, yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, tinalakay ko ito. Kasi merong Kristiyong ayaw daw niya ng pagsubok. Ang panalangin niya, 2024 dapat walang pagsubok. Kung wala kang pagsubok, hindi ka Kristiyano. Hindi mo kasi madadalisay ang iyong pananampalataya. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, madadalisay mo ang pananampalataya mo kapag ikaw ay nasa pagsubok. At pag nalapasan mo ang pagsubok, dalisay ang iyong pananampalataya. Kristiyano ka, nakapagmala ka ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, alisin mo ang pagsubok. Ang tamang panalangin, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng lakas, bigyan mo ko ng pananampalataya, bigyan mo ko ng tapang, harapin ang pagsubok sa iyong pangalan na may pananampalataya. Ako'y may pag-asa. Ang pangako mo, ang aking pangahawakan, sapagkat gagawa ka ng dakilang bagay sa aking harapan. Yan ang aking aasahan. Ang sinasabi, expect great things. Hindi natin pwedeng eliminate ang pagsubok, mga minamahal, sa buhay ng Kristiyano.
Dahil pag nawala ka ng pagsubok, wala kang patotoo. Habang napagsubok ka, habang may pagsubok ka, mga minamahal, palagi mong itinatanyag ang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. O ngayon, gusto niyo na magsubok? Taas ang kamay. Gusto niyo na ng pagsubok ngayon. Siguraduhin niyo lang na gusto niyo ng pagsubok, ha? Di ba? Minsan sabi ng isang Kristiyano, Brad, baka meron kang pagkukulang. Hindi po, wala po akong pagkukulang. Sabi ko ako sa akin sarili, hindi ko kaya sabihin wala akong pagkukulang. Hindi ba? Sa sarili mo, hindi mo pwedeng sabihin wala kang pagkukulang. Ako nga, humaharap sa inyong harapan. Bilang pinahintutang mangarap, sasabihin ko, meron akong pagkukulang. Minsan mainis ka, minsan magagalit ka. Hindi ba? O, meron kang pagkukulang. Minsan yung kulang, yung puri mo, nabawasan. O, meron kang pagkukulang. Hindi mo pwedeng sabihin, wala kang pagkukulang. Kaya nga, mas magandang aminin natin yung ating pagkukulang para makaasa tayo ng dakilang bagay sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pag dinastify natin yung ating sarili, sinabi natin wala tayong pagkukulang, yan ang mahirap, mga minamahal. Bakit? Wala tayong makikitang bagay na hindi pa natin nakikita. Kaya ang kasunod doon, sinasabing seeing the unseen. Seeing the unseen. Ano ang ibig sabihin, mga minamahal? Makikita ang hindi nakikita. Makikita mo ang bagay na hindi mo pa nakikita. Yan ay isang magitan ng dakilang bagay na aasahan mong gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly po, basa. In the book of Ephesians chapter 1, verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Dito sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 18 at 14. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Palapakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak. Umaasa sa dakilang gawa ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Seeing the unseen. Ang sabi, makikita ang hindi nakikita. Ang sabi ng verse 18, ating nabasa mga minamahal, naliwanagan na daw ang mata ng ating puso. Kung ano ang pag-asa sa pagkatawag ng ating mahal na Panginoon. Ito'y sa mamagitan ng ganyang banal na pagkatawag. Doon pala naliwanagan yung ating puso. Dahil dati, mga minamahal, sarado tayo sa katotohanan. Wala tayong nakikita. Pero ngayon, mga minamahal, nakita na natin yung bagay na hindi natin nakikita nang buksan sa kaliwanagan ng mahal na Panginoon ang ating puso sa kanyang banal na pagkatawag. Sinasabing holy calling. Kaya narito tayo, mga minamahal, hindi tayo ordinary Christian. Dahil Diyos ang tumawag sa atin. Merong ordinary Christian, mga minamahal, ordinary sila, Kristiyano. Bakit? Dahil hindi nila pwedeng sabihin Diyos ang tumawag sa kanila. Wala silang makikita na dakilang bagay. Aasahan nila ang gamot, mga minamahal. Aasahan nila kung ano ang meron sa salibutan. Parang ganito, mga minamahal. Makinig kayo maigi, ha? Merong isang byuda at merong isang byudo. O pareho silang may pension, mga minamahal. Ang gagawin nila, mag-aasawa sila, hindi nila i-declare. Bakit? Kasi baka mawala yung pension. O hindi ba? Ang tanong, tama o mali? Sagot. Lakasan nyo. Tanungin nyo yung katabi nyo, baka may byudo at byuda dyan. O, hindi ba? Sa sanlibutan yon, mga minamahal. Sa sanlibutan. Pero pag Kristiyano ka, dapat i-declare mo. O, ano pipiliin mo? Gusto mo kasi ng pension. Pension, hindi mo i-declare, o hindi ka magpapakasal. May pension ka. Hindi ba? E paano yung kaligtasan mo?
Hindi ka pwedeng magsama na hindi ka kasal. Sa sanlibutan, ginagawa yon. Pero tayo ang sabi, nakita na natin yung hindi natin nakikita, naliwanagan na ang ating puso sa banal na pagkatawag ng ating mahal na Panginoon. Sabi, ang tumawag sa atin ay banal, ang ating buhay ay banal sa harap ng ating mahal na Panginoon. Naintindihan po natin yon. Ay, kung ayaw mo mawala ang passion mo, di huwag kang mag-asawa. Hindi ba? Ay, kung gusto mo mag-asawa, dapat i-declare mo, mawawala ka ng passion, may asawa ka naman. Tapat ka naman sa harap ng Diyos, tagapagmana ka naman ng buhay na walang hanggan. Pag tulog ng pakaka, dahil banal ka sa harap ng Diyos, makikita mo, hindi mo nakikita, kasama ka, iangat sa langit para sumalubong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ng verse 14 sa ating nabasa, na siyang patotoo ng ating mana hanggang siya katutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, siya kapupuri ng kanyang kawalhatian. Tayo daw ay sariling pag-aari ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga binuksan ng mahal na Panginoon itong ating mga puso sa katotohanan. Ngayon, kaya na nating i-recognize which is wrong and which is right. Noon, wala tayong alam. Ang alam natin, basta pabor sa atin, tama yan. Kahit mali, pabor sa atin, tama pa rin yan. Tama ba? Diba? Binabaluktot natin yung tama. Yung mali, tinatama. Yung tama, minamali natin. Yung mali, mali pa rin. Doon tayo nabubuhay. Pero ngayon, hindi na yan ang buhay. Ang sabi, tayo ngayon ay sariling pag-aari ng Diyos. Siya ay katutubos ng kanyang kawalhatian. Ito ang ating mana sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sino na ang may-ari sa atin? Ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, ang makapangyarihan Diyos sa langit, siya na ang may-ari sa'yo. O dahil Diyos na ang may-ari sa'yo, asahan mo ang dakilang bagay, makikita mo ang bagay na hindi makikita ng iba, pero ma-recognize mo. Bakit? Dahil ang may-ari, ang Diyos sa'yo, ang may-ari, ang sabi sa kalwatian ng kanyang biyaya, ikaw ngayon ay pag-aari niya sa ikatutubos ng kanyang kaluwalhatian. Alakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos ito, merong sinasabing making it right. Making it right, ang ibig sabihin, ginagawa itong tama, mga minamahal. Kung merong mali, tama, gagawin natin tama. Making it right. Ibig sabihin, kung nakita mali, let's make it right. Gawin natin tama para makakita tayo ng dakilang bagay. O balikan natin si Josue. Sabi ng mahal na Panginoon, wala kayong dadaling sandata. Sabihin mo sa mga sacerdote, magdadala sila ng pakaka at sa mga Israelite, at pagkatapos, iikot sila ng 7 beses, pagkatapos ng 7 beses, ay babasagin yung kanilang mga palayok, at sisigaw kayo ng napakalakas, at hihipan nyo ang inyong mga pakaka. Ayun lang ang pinagawa ng mahal na Panginoon. Kung ginawa ni Josue, 6 na ikot, mahal na Panginoon, tama na 6. Hindi ba? Kaya kung ano ang instruction, yun ang gawa ni Josue. At pagkatapos nilang gawin, nakita nila ang makapal na pader ng Jericho ay kusang ibinagsak sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din sa atin. Sa atin, mga minamahal, meron sinasabing makapal na pader ng pagsubok. Kaya hindi natin pwedeng iparal, mahal na Panginoon, please naman, alisin mong pagsubok. Maling panalangin. Parte ng buhay Kristiyano yan. Ang tamang panalangin, mahal na Panginoon, tulungan mo kong malampasan ng pagsubok. Yan yung makapal na pader. Parang Jericho, mga minamahal. So, mabuting bagay, gawin mo ang tama. Sinasabing, making it right. Kung mali, gawin natin ang tama para ang mali ay maging tama. Sarap ng ating mahal na Panginoon, maasahan natin ang dakilang bagay na gagawin ng mahal na Panginoon. Si Moises, mga minamahal, anong sabi niya? Tumatag ka, Moises, sabi ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang mga Israelite, ang mga Ehipsyo na humahabol sa inyo, na nakikita mo ngayon, hindi mo na muling makikita. Kung sinabi ni Moises, Panginoon, napakarami niyan. Kahit marami ang aming bilang, sa dami ng mga tauhan ni Paraon, kaya na kaming lupigin, sasabihin mo, hindi ko na makikita. Pero inasahan ni Moises
Ang sinabi ng ating mahal pa ang dakilang bagay na ang Ehipsyo na humahabol, hindi na nila makikita pa. Ang sabi ng mahal pa, simpleng bagay, itaas mo ang iyong tungkod. Pagtaas ng tungkod ni Moises, mga minamahal, ang napakalawak na Red Sea ay biglang naghiwalay. Ang tubig ay nasa dalawang tagiliran at ang lupa ay natuyo. Nakatawid silang lahat, nakakita sila ng dakilang bagay na kanilang aasahan. Hindi na nakita yung mga Ehipsyo. Dahil pagkatapos silang tumawid, ibinalik ang tubig, lahat sila ay nangamatay. Ganon din sa atin, mga minamahal. Yung nakikita mong problema, ngayon mo lang nakikita yan. Pag ginawa mong tama, sinasabing making it right, ginawa mong tama, hindi ka nanatili sa mali, ginawa mong tama, yung problema mo ngayon, aabutan na ng rapture, hindi mo na makikita yan. Makapalakpak ba kayo niyan? Kaya din po, basahin natin yung ating verse. The Gospel according to Luke chapter 19, verses 8 and 9. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is the son of Abraham. The Gospel according to Matthew chapter 7, verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. God bless you po. Kaya din Tagalog. Lucas Kapitulo 19, versikulo 8 at 9. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-ari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasigil akong may daya sa kayo namang tao, ay sinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, Dumating sa bahay na ito, ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Dito sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay mapapasok sa kanya ng langit, kundi ang gumaganap ng kaluban ng aking Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Making it right, ginagawa itong tama. Si Zacchaeus, kilala nyo? Si Zacchaeus, isang maniningil na buwis, mandaraya, mga minamahal. Isang araw, alam niyang darating ang ating mahal na Panginoon, umakyat siya doon sa puno na Sycamore, sapagkat siya isang maliit na tao lamang. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Jesucristo, Zacchaeus, bumaba ka, tutuloy ako sa bahay mo. Sabi ng banal na kasulatan, si Zacchaeus ay nagmadaling bumaba, tinanggap niyang magalak ang ating mahal na Panginoon. Pagpasok sa bahay niya, nagsalita agad si Zacchaeus. Anong sinabi niya, mga minamahal? Sa verse 8, ang sabi niya, at Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari, ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, isasauli ko ng makaapat. Anong ginawa ni Zacchaeus? Yung mali, itinama niya, sinasabing making it right. Yung kanyang mali, itinama niya. Ang sabi niya, yung kanyang kalahating kayamanan, ipamimigay niya sa mahirap. Ang unang nawala sa kanya, yung kanyang kasakiman, mga minamahal. Pangalawa, ang sabi, nakipag-reconcile siya doon sa mga galit sa kanya. Ang sabi, kung nakasingil siya na may daya, o di yung siningil niya may daya, galit sa kanya. Nakipag-reconcile siya sa paanong paraan. Ang sabi, isasauli niya ng makaapat na beses. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, yung mali, kay Zacchaeus, hindi siya nagpatuloy. Tinama niya, mga minamahal. Kaya ano naman ang dumating sa kanya? Ang sabi, mga minamahal, ng verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon, ang pagkaligtas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ano ang dumating kay Zacchaeus? Dahil nung mali, itinama niya ang sabi, ang dumating kay Zacchaeus, na makasalanan ay tinatawag na kaligtasan. Bakit?
tinama niya kasi. So nakita niya ang hindi pa niya nakikita at naasahan niya ang dakilang bagay. Yung dakilang bagay na sa'yo, ibigay ng mahal na Panginoon ang kaligtasan, dakilang bagay yan. Bagay na hindi mo yan makikita pag ginawa mong tama ang mali, at yon ang ginawa ni Sakeo. Kaya sa Mateo chapter 7 verse 21, a supporting verse na ating nabasa, hindi ang lumahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa karyaan ng langit. Dahil kahit ang mamamatay tao tumatawag sa Panginoon yan, ang masasama tumatawag sa Panginoon yan, mga minamahal. Pero ang sabi, ang papasok sa karyaan ng langit ay yung gumagawa ng kalooban ng ating amang nasa langit. Yun na nasa Mateo chapter 7 verse 21, ginamit natin as supporting verse. Kung nagawa ni Sakeo na itama ang kanyang mali. Kaya ang kasunod nito, sinasabing living past behind. Living past behind. Dahil nagawa mo lang tama yung mali, mga minamahal, ang sabi, iiwanan mo na ang iyong nakaraan. Wala ka nang babalikan pa. Magtutumuling ka sa dakilang gantimpala ng pagkatawag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Diyan ka magtutumuling. Noon, nagtutungulin tayo sa paglamang sa kapwa, sa paggawa sa kasalanan. Ngayon, magtutungulin tayo sa dakilang gantimpala ng pagkatawag ng ating mahal na Panginoon habang iniwan na natin ngayon yung ating nakaraan. Basa, kindly po. The book of Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 13 at 14. Mga kapatid, hindi ko inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Alakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Lahat magsabing malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Peso Kristo. Living past behind. Ibig sabihin, mga iniwanan o iwanan ang nakaraan. Yan yung ating nakaraan na. Iiwanan na natin. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang ginawa daw ni Apostol Pablo, ayon sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, datapwat isang bagay ang ginawa ko na nililimot ang bagay na nasa likuran at tinutungo ang bagay na hinaharap. Kasi pag palagi kang nakatingin sa likuran, hindi ka makakapag-diretso ng lakad mo sa makipot na daan ng ating mahal na Panginoon. Lagi kang nakatingin sa likuran. Kaya ginawa ni Apostol Pablo, sabi niya, nilimot niya yon. At ang kanyang ginawa, tinungo ang bagay na sa hinaharap. Paano niya tinungo? Nagmakupad ba siya? Ang sabi ng verse 14, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ginawa niyang very precious yung dakilang bagay na pagtawag sa kanya ng Diyos. Ang sabi, nagtutumulin ako sa dakilang bagay ng pagtawag ng ating mahal na Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, mga minamahal, steadfast naglingkod siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi basta-basta pagsubok ang kanyang dinanas. Dahil kung siya dati ang umuusig sa mga Kristiyano, nang siya'y naging Kristiyano, mga minamahal, sa tanang buhay niya, puro pag-uusig ang kanyang dinanas. Ikinukulong, mga minamahal. Ikinukulong, at pagkatapos, hinahampas sa liwasang bayan, mga minamahal, halos walang makain. Nagtatago kung saan-saan, mga minamahal. Maipangaral lang niya ang ibanghelo ng kaligtasan. Pero ang sabi, nilimot pa rin niya ang bagay na nasa likuran. Nagtumulin siya sa dakilang gantimpala ng pagkatawag ng ating mahal na Panginoon. O yan ang ginawa ng ating beloved parents and the Lord. Dahil kung babalikan ng ating iginagalang mga pastor, yung kanilang mining, mga minamahal, kayang gawin. Pero hindi yun ang dakilang pagtawag ng Diyos. Kung yun ay binalikan ng ating mahal na magulang sa Panginoon,
Sinasabi ko nga sa inyo, bumalik ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa 15 years sa pagsubok, huminto at bumalik sa likuran. Walang Brother Louie Ketungin na gumaling. Wala kayo dyan na may cancer, TB, diabetes, asthma, gout, heart disease, pagka-paralyzed na gumaling. Subalit ang ating mahal na magulang sa Panginoon nagtumulin sa dakilang pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang talikuran, mga minamahal. O kaya naman tayo ang magsasabing, totoo namang pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Lalabas sa ating mga labi ang mga patotoo, mga minamahal, na mapapakinggan lang ng iba, hindi magaganap sa kanila. Pero sa ating pinagpala, paulit-ulit na magaganap sa atin ang inaasahan nating dakilang bagay na gagawin at gagawin pa ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag nagawa natin ito, finally, merong sinasabing ang nasa atin ngayon ay right view of life. Right view of life, ang ibig sabihin, tamang pananaw sa buhay. Hindi tayo naliligaw sa ating pananaw sa buhay, kundi nagiging tama ang ating pananaw sa buhay dahil nasumpungan natin, natagpuan natin ang ating mahal na Panginoon. Siya ngayon ang ating tunay na buhay, ang ating tamang pananaw sa buhay. Last verse, kindly, maghanda po ating magpaawit, mga manugtong. In the book of Proverbs, chapter 8, verse 35, "For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favor of the Lord." Mga Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 35. Sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Palakpakan natin na isang malakas na palakpak ang ating malapenoon. Last verse, pumalakpak tayo ng masaganang palakpak, may kagalakan, lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Maghanda na po ating manugtog, mga magpaawit. Ito yung sinasabing right view of life. Ang sabi ng ating nabasa, sapagkat sino mang nakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. Right view of life. Ibig sabihin, tamang pananaw ng buhay. Hanapin mo ang Diyos at sigurado mong masusumpungan mo siya. Ikaw na baguhang nandyan, nasumpungan mo na ang ating mahal na Panginoon. Tayong datihan na, nasumpungan na natin, wala na tayong hahanapin pa. Yung hinahanap natin, nahanap na natin. Kaya ang sabi, mga minamahal, sapagkat sino man nakasumpong sa akin, nakasumpong ng buhay. Kaya meron na tayong tinatawag na buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Saan galing ngayon yung ating lingap? Yung care. Saan galing yan? Sino magbibigay? Hindi kayang ibigay ng kaibigan mo yan kahit labos mo. Ang pwedeng magbigay niyan sa'yo, ang Diyos na nagsasabing, asahan mo ang dakilang bagay na gagawin niya sa'yo. May buhay ka na, meron ka pang lingap ng ating mahal na Panginoon. Sinasabing right view of life o tamang pananaw sa buhay. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. At habang tayo maawit, mga dala niyong bisita, mga minamahal, nasa left and right wings, sa manalayo, nasa ilalim, nasa labas ng benyong ito, samahan niyo sila sa loob. Sa bawat araw na lilipas, aasahan nila ang dakilang bagay na gagawin ng Diyos, magaganap sa kanila kung sa araw na ito ay tatanggapin nila ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Hallelujah. Tayo po yung mawin.